show na Smart Quizzes! At katulad noon, kasama ko ulit ang aking partner na si Danica. Danica, anong sasabi mo at ang tangkad mo rin pala year? Correct ka dyan, partner. At dahil nga napakaraming lumalabas ng mga balita, kahayag at kung ano-ano pa, hindi lang sa social media, kundi pati na din sa telebisyon patungkol sa edukasyon, inanyayahan natin ang mga eksperto sa ganitong bagay upang ibahagi nila ang kanilang kaalaman. Oo nga nakikita ko rin na marami na ang nagdedebate kung ano nga ba ang layunin at kahalagahan ng edukasyon sa lahat. Kasi kung ako ang tatanungin, partner, masasabi kong napakahalaga talaga ng edukasyon, hindi lang sa atin, kundi sa atin lahat. Ngunit bago yan, ating tawagin muna ang aming kasamang co-host na si Jaja Rolda. Palakpakan naman po natin. Hello mga kamatis! Welcome, John! So yun nga po, alam naman po natin na 1 week pong nawala si John Paul dahil siya ay nakilahok ng ROTC. Ano nga ulit yun, John Paul? Kailangan po sa ROTC National Games na-hit po siya sa Cavite, Mindanao. So yun nga, maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano yung mga experiences mo? Naging masaya ang aking outcome dahil ito yung nagbigay sa akin ng inspirasyon upang mas pabutihin pa ang pagiging isang atleta. At ito din ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang pagpatuloy pa ang pagtakbo. Dahil dito nabigyan ako ng oportunidad na i-represent ang ating bayan at ibigay ang best para sa ating bayan. Yay! What an inspirational message from Mr. John Paul Roldan. At yun lang po. At see you again next week. Bye! So welcome back ulit, Mr. John Paul Roldan. Balik sa'yo, partner Danica. Kaya naman, tawagin na natin ang ating mga bisita ngayon. Si Miss Jeline Saro, ang Secretary ng DepEd, at si Miss Geraldine Pacaco, ang Presidente ng Benguet State University. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyong lahat na sumusubaybay ng Smart Quizzes. So ayun nga po, nabanggit ko po kanina ang patungkol sa mga debate sa social media kung ano nga ba ang layunin at kahalagahan ng edukasyon at bakit napakahalaga nito sa ating buhay. Tama ka dyan, Nina. Napaka-importante nito sa ating buhay at napakarami ding layunin nito. Una ay ito ang magtatag, pagpanatili, at pagtustos ng isang kompleto, sapat at pinag-isang sistema ng edukasyon na aaangkong sa mga pangangailangan ng sambayanan at lipunan. Layunin din ito ang pagpatatag at mapanatili ang isang sistema ng libreng pambayang edukasyon na elementarya at high school at makapagbigay ng karapatan sa lahat ng mga mamamayan na makapag-aral sa lahat ng batas. Bukod pa doon, layunin din dito na magbigay ng pagkilala at pagsuporta sa mga karapatan ng mga mamamayan na magtatakbo ng mga institusyon pag-edukasyon. Magbigay ng pantay ng pagkakataon sa edukasyon para sa lahat. Magbigay ng sapat na edukasyon para sa edukasyon. Magbigay ng proteksyon at promosyon sa karapatan ng lahat ng mga guro at kawali. Magbigay ng pagkilala at pagsuporta sa mga alternatibong sistema at pamamaraan sa edukasyon. Magbigay ng pagkilala at pagsuporta sa papel ng wikang Pilipino bilang wikang pambansa at wikang pamilya. Tama po, ano? Kasi kung tutuusin po ay ang dalawang panig, estudyante at mga guro, may kanya-kanya rin pangangailangan. At kung tutuusin din ng partner, ay hindi naman lahat ng magulang ay kayang pag-aralin ang mga anak sa mga mamahalin at pribadong paaralan. Bukod pa sa mga ilan ay napakarami pang mga layunin ang meron. Kabilang din dito ang magbigay ng pagkilala at pagsuporta sa papel ng Ingles bilang pangalawang wikang pantulo. Pagbigay ng pagkilala at pagsuporta sa papel ng ibang mga katulong wika bilang pagtulong ng wikang panturo at pagbigay ng pagkilala at pagsuporta sa papel ng mga sining at kultura bilang bahagi ng edukasyon. Idagdag pa natin ang pagbigay ng pagkilala at pagsuporta sa papel ng sports bilang bahagi ng edukasyon. Pagbigay ng pagkilala at pagsuporta sa papel ng teknolohiya bilang bahagi ng edukasyon. At
pagbigay ng pagkilala at pagsuporta sa papel ng relihiyon bilang bahagi ng Kung makikita man natin partner, pasensya na po. Ang edukasyon ay hindi lang para sa mga mayayaman, kundi pati na rin sa mga mahihirap. At hindi lamang bawat tao ang magkakaroon ng benepisyo sa pagtatapos ng pag-aaral, kundi pati na rin ang buong Pilipinas. Tama ko dyan, partner. Kaya mabuti lang at naimbitahan natin sila Secretary Jeline Saro at Presidente Geraldine Pacao upang ibahagi ang mga layunin ng edukasyon o Artikulo 14, Section 2 ng 1987, Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo sa pagbabahagi ng mga panibagong kaalaman sa amin at sa lahat ng mga manonood. See you next week mga ka-Smart and Test sa ating magiging panibagong episode. Muli, ako po si Danica Tamsi Padilla. Ako naman po si Mayna Kalayan Pakito